Hesukristo namatay at muling nabuhay. Pero siya'y Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang tao, may ganun bang kakayahan? Narito ang kwento ng ilang mga tumawid na di umano sa kabilang buhay pero muling nagbalik. Aminadong nabubuhay dati sa kasalanan ang ngayoy 69 anyos na si Mario. Bukod sa lulong sa bisyo, madalas din daw siyang nambababae. Ang buhay ko kasi, nung araw, mahal ako ng mga babae kaya marami akong babae. Ako, regular din ako sa inom. Pagka namin nag-iinuman, di inuman. Hanggat hindi bumubuo na lahat yung mga kasama ko, hindi ako tumitigil. Pero isang misteryosong pangyayari ang tuluyan daw nagpabago sa kanya. Hindi ka na mainggit. Hindi ko na yan. Taong 2008 nung atakihin siya sa puso. Matapos mag 50-50 sa ospital, siya'y nakomatose. Pinanghihinaan na raw ng loob noon ang kanyang pamilya dahil sa critical niyang lagay. Lalo pat si Mario, 7 araw na noong walang malay. Nung mga sandaling yun pala, tandang-tanda ni Mario. Natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad sa isang payapa at maliwanag na lugar. Kahilera kami, hindi ko alam kung saan pupunta. Lahat kami naglalakad, babae, lalaki. Tapos yung buong paligid, nakita ko na maganda yung paligid. Maputi, malamig. Basta maganda yung lugar. Sa kanyang paglalakbay, di umano, may lumapit sa kanyang lalaking nakaputi. Kung Panginoon siguro yun. Kasi may balbas, may bigote, hanggang dito ang buhok, saka maganda yung kanyang mata. So iniisip ko agad, nakita ko ang Panginoon. Tinuro pa ako yun, ikaw, sabi niya. Bumalik ka at maraming ka pang gagawin. Makalipas ang halos 10 araw na pagiging gulay sa ospital, si Mario milagrong nagising. Bagamat himalang maituturing ng kanyang pamilya na muli siyang bumangon, ang ikinagulat talaga ng lahat, pati na raw ng kanyang mga doktor. Nung nawala na rin ng tuluyan ang bara sa kanyang puso. Nung magising ako, katabi ko yung mga pamilya ko. Nakita ko na andyan sila sa paligid ko sa ospital. Ang nakikita ko sa sarili ko, yung bang natutuwa lang ako dahil buhay pa pala ako. Oo, himala yun. Hindi sino yun. Talagang himala yun, himala. Kinalaunan, tuluyan na siyang gumaling. Dahil naniniwala si Mario na ito ang kanyang pangalawang buhay, tinalikuran niya ang kanyang mga bisyo at pambababae. Siya'y nagbalik loob sa Diyos. Katunayan, araw-araw siyang nagsisimba. At naging mas malapit pa sa kanyang pamilya. Kung hindi ako nabuhay, marami pa akong mga anak na mapapabayaan. At saka marami pa akong mga tao na hindi ko matutulungan. Kasi ang nasa isip ko lagi, kung paano ko matutulungan ang aking kapwa. Kaya sa akin, pinasalamatan ko lahat sa Panginoon yan. Ang iba namang nalagay sa bingit ng kamatayan. Naranasang humiwalay ang kaluluwa sa kanilang katawan. Dito sa Sorsogon City, isang hindi malilimutang karanasan ang pinagdaanan ng doktor na si Alan. Matapos ma-stroke noong 2006, nakomatose siya ng 3 araw.
Dito na lamang nagkaroon daw ng tubig ang kanyang ulo o yung tinatawag na hydrocephalus. Dahil dito, kinailangan siyang isugod sa ospital. Pero habang nasa biyahe, nagka-cardiac respiratory arrest siya kung saan tumigil ang kanyang paghinga at huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Mahigit 30 minutos daw siyang sinubukang i-revive. Kahit critical na siya nung nakarating ng ospital, itinuloy pa rin ang kanyang CT scan. At habang siya'y sumasailalim dito, una, I saw a body on a stretcher. May kumot siyang white. While I was looking, parang lumalayo akong ganon. I could see my face. Parang I was thinking in myself, ako yun na. I was saying to myself na, anong ginagawa ko dyan? Bakit ko nakikita yung katawan ko? tila humiwalay raw ang kaluluwa ni Alan sa kanyang katawang lupa. Ang ganitong pangyayari, tinatawag na out-of-body experience. I really cannot identify what it was, but human as we are, we have an idea. Most probably it was my spirit. Pagkatapos ng kanyang CT scan, tila nag-50-50 raw si Alan. Kaya napagdesisyonan ng mga doktor na operahan siya sa ulo. Yung procedure was ventriculoperitoneal shunt. So a tube was placed inside my brain, passed through my scalp, to my skin underneath, until my abdomen. Kaya labis-labis noon ang pag-aalala ng kanyang pamilya. I cried out. Tumigaw talaga ako, Lord, ay ko, wag mo na ngayon. We still need Him. So yun yung outcry ko kay God. Hindi ko siya sinusuko muna sa iyo, Panginoon. Kung may gagawin ka pa sa buhay na asawa ko, then allow him to live. Matapos ang maselang operasyon, hindi agad nagkamalay si Alan. Subalit makalipas ang 4 na oras, ikinagulat na lang ng lahat nung si Alan muling nagkamalay. I was really very happy. Wala sa mind ko ni isang duda that he will really recover. Once na bumababa yung tinatawag na signal ng physical body, doon pa lang tumataas yung signal ng tinatawag na spiritual body. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon ng spiritual body ng tinatawag na comatose person na lumabas mismo sa kanyang katawan. Kadalasan nga, nagugulat pa siya. Nakikita niya, uy, ba't naririto ako sa labas? Samantalang itong isang bahagi ko na totoo kong katawan, nandun at nakahiga. Matapos ang ilang buwan ng pagpapagaling, lalo siyang napalapit sa Panginoon. Heavenly Father, we praise and thank you. Ngayon, hindi lang siya doktor, pastor na rin. To a special person and say, thank you. Mas masasabi ko ngayon na talagang buhay ang Diyos. I know God is alive. But it was another thing to experience the very presence of God. I did not see Him face to face. Hindi pa ako nabigyan ng pagkakataon na gano'n. But I know God gave me this time. Ngunit kung siyensya ang tatanungin, ang pambihirang mga karanasan ni na Mario at Alan, wala raw eksplanasyon o basehan. Ang isang tao kasing comatose, malubha talaga yung pagkakasakit. Karaniwan din maraming gamot na binibigay kasi lahat ng tsansa binibigay namin para sila'y mag-recover. Hanggat merong mga parte ng utak na nabubuhay pa at may activity, kahit comatose yung isang tao, maaring mag-work pa yung brain functions niya. At pwedeng-pwede rin siyang managinip at pwedeng-pwede rin siyang mag-hallucinate. Wala namang sinasabi ang simbahan na hindi miracle. Hindi rin niya sinasabing huwag tayong maniwala dyan. Wala rin siyang sinasabing dapat tayong maniwala dyan. Kasi para sa atin sa mga Katoliko, ang basis ng buhay na walang hanggan ay hindi yung near-death experiences, kundi ang muling pagkabuhay ni Jesus. The resurrection of Jesus is the basic foundation of our belief in the afterlife. Sabi nga nila, kung oras mo na talaga. Kaya wag nang hintayin pang bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon para mamuhay ng tuwid at mapalapit sa Diyos.
para kapag dumating na ang takdang oras, wala tayong panghihinayangan.